sagup na doon sa massive resignation. Panawagan na courtesy resignation sa lahat ng mga cabinet secretary si Pangulong Bongbong Marcos. Attorney Sal? Ganda yung kanyang move back. Hinihingi niya ng courtesy resignations. Kasi hindi matatakasan na kaya bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. ay dahil sa ilan sa mga cabinet members ang mali o illegal na mga ginawa nila. Sama na yung pagpapa-aresto kay dating Presidente Duterte. Kaya kailangan gawin niya yun. Meron pa siyang 3 taon para ayusin niya. Baka sakaling makabawi siya. Saka para hindi halata rin na less embarrassment pag tinanggap niya yung resignation rather than tatanggalin mo ng harap-harapan. Kaya maganda yung kanyang ginawa. Sino kaya sa kanila ang tatanggalin? Kaya nga, di ba sabi ko kanina, lahat sila kumakanta ng Pero ang tanong ng mga kababayan natin, Attorney Sal, is this enough, Attorney Sal, para ma-appease yung nararamdamang dissatisfaction ng mga kababayan natin sa first 3 years ng kanyang administrasyon, na instead na bumuti, instead dun sa kampanya na bagong Pilipinas, nagkaroon nga ng bagong Pilipinas, but not for the good, but for the worse, ika nga, Attorney Sal. But sa tingin mo, is this a band-aid solution lang or pampagwapo lang sa side ng Marcos administration dahil nga patuloy na dumadaos-dos ang trust and ang ratings ito sa ating mga kababayan? Well, yung galaw ni Presidente Marcos is not sufficient to the discontent as well as the anger of the majority of the Filipinos. But that is a move in the right direction. Kulang yan. Ang sa akin pinaka-epektibong appeasement, ibalik mo muna si Presidente Duterte para yung ginawa nilang illegal at kamalian, merong pag-amin na mali and it is trying to correct itself. Yun ang maganda. Then they can go responding to the problems of the country that beset us. Meron pa naman 3 taon yan. May magagawa siya kung gusto. Lalong-lalo na kung he will assert his leadership. Kasi, rightly or wrongly, tama man o mali, ang tingin talaga sa kanya, mahina liderato niya at pinapatakbo ito ng mga nasa likod niyang either kamag-anak o kaalyado. Kaya doon siya nasisira. Di ba sabi nga ng mga kababayan natin, Attorney Sal, way before pa the election that they cannot feel that we have a strong leader, that meron tayong leader na namumuno sa Pilipinas. Well, if this is a chance for the former, not for the former, but for the current president, na to prove na may kaya siyang gawin at may kakayahan siyang gawin para ayusin, kailangan talaga, Attorney Sal, ayusin natin ang Pilipinas and siya yung magiging susi dyan sa pag-ayos kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Alam mo, kaya hindi talaga. Pero si Presidente Duterte, no courtesy resignation, he will fire you in pagpasok pa lang ng isang kabinete meron, minura niya na you're fired. Ganun siya. Ayun ang ibang klaseng leader yun. Ang harap-harapan. Nakakamiss sa Teresa na ganong klaseng decisive na leader.
Samantala, Attorney Sal, ayon sa COMELEC, wala silang nakitang anumang discrepancy sa random manual audit na kahit may 1.3 million na kaso ng overvoting sa halalan noong May 12. Sinabi ni Chairman George Garcia na ang overvoting ay karaniwang pagkakamali ng botante at hindi pandaraya o sira sa makina. Ngunit ilang watchdog groups na naglabas ng 8 isyong ikinabahala kabilang ang pagkaantala sa paglalabas ng resulta, paggamit ng intermediary server at umunay hindi pagtutugma ng boto sa resibo. Ayon sa NAMFREL, umabot sa 35 million ang overvotes at humingi sila ng paliwanag kung paano ito binibilang ng COMELEC. Iginiit na maayos o iginiit ng COMELEC na maayos ang proseso at dapat idaan sa legal na paraan ang mga reklamo. Pero Attorney Sal, sa kabila na sinasabing maayos lang ang resulta ng manual audit ng COMELEC, sa iyong palagay, sapat na ba itong alisin ng pangamba ng publiko tungkol sa integridad ng halalan, lalo na sa gitna ng mga ulat na overvoting at iba pang issue, Attorney Sal, na nagsasabing, katulad na Attorney Sal, binoto nila, isa lang, iba pang pangalan lumabas. So ano na? Alam po niyo yung mga ganyang natatanggap nating kalakaran na ipinapanganak yung pagdududa sa halalan. Kailangan matugunan yan ng Commission on Election. Kasi alam mo yung 1.4 million na overvoting, which means hindi tinanggap yung balotang yon. Can you imagine 1.4 million? That yung 10 o yung 11, 12, 13, 14, 15 pababa. Pag yung isang kandidato niya nabigyan mo ng 1.4, yun ang papasok at malalaglag yung iba. Hindi natin alam kung sino yun. Ako ang suggestion ko niya para hindi na magkaroon ng overvoting na tinatawag. Kasi ang paliwanag ng overvoting, baka daw yung ink kumalat doon sa ibaba. Kasi pag binaliktad mo, lalagay ka sa mga party list. Baka yung lumampas doon sa 12 iboboto mo. Pag sumobra, babasahin ng makina yan. Nag-overvoting ka, hindi babasahin. Siguro wag nang ink ang gamitin. Yun na lang, merong klase ng lapis. Yung ginagawa sa pagdodrawing. Yun, hindi ko makalat yun eh. Yun na lang ang gamitin nila. Anong lang dyan, tatanggapin ba kung hindi ink? Yun ang gawin na. At hihingi ng manual counting. Kasi nga, ang daming kwento eh. Kaya gusto niya, sige nga, mag-manual counting tayo. Ang problema nga lang doon sa manual counting, kailangan mag-file ka ng protesta sa particular na kandidatura mo na yung result ng eleksyon does not reflect yung talagang botohan. Ang problema naman doon, pag pumayag, una-muna, magbabayad ka. Ubod ng mahal yan. Gagastusan mo, mali nga yun. Dapat ang gobyerno mag-a-assume, no? Pero hindi. Yung nagpo-protesta, magbabayad. Pangalawa, gaya na nangyari kay Coco Pimentel, inabot na ng 6 na taon bago nag-resign si Big Subiri kasi nakita niya mukhang matatalo siya sa manual voting. O yan lang ang problema. Well, as of now, Attorney Sal, hindi pa ganun ka satisfied yung mga kababayan natin sa paliwanag ni COMELEC Chair. And kasama, ang tanong din pala dito, Attorney Sal, may nagka-follow up kasi di mga cabinet secretary lang yung yung pinag-resign. Kasama ba daw si Chairman Garcia sa dapat mag-submit din daw ng courtesy resignation? Hindi naman cabinet. Pwede cabinet eh. O dapat na lang, Attorney Sal, kung yun yung panawagan ng Pangulo, yung mga sa tingin nila inefficient, kahit hindi sila cabinet secretary but they're part of this administration, magsabit na sila ng courtesy resignation nila. If for them, kung i-assess din ang sarili nila, hindi sila ganun ka-efficient sa trabaho nila. Dapat na tawagan, hindi yung current
kung hindi courtesy ng lahat ng member ng kabinete, saka heads of offices. Ah. Pwede mo ba ipanawagan niya? Are you suggesting, Attorney Sal, sa Chief Executive, aside sa mga cabinet secretary, isama din niya dun sa request niya yung mga heads of offices? Pwede. Ngayon, nakikinig naman sila sa atin. Mr. President, ba't di mo isama yung all heads of offices para talagang complete revamp? Di ba? Samantala, Attorney Sal, pinanag ni Senator Risa Ontiveros ang intensyong tumakbo bilang Senate Minority Leader sa 20th Congress. Lalo na ngayon na may mga kaalyado na siyang sina Senators-elect Pam Aquino at Francis Pangilinan. Umaasa siyang makabuo sila ng tunay na minority bloc o kahit isang independent bloc, lalo na kung ang Duterte bloc ang idineklarang minority. Hindi siya pabor na mapasama sa minority na binubuo ng Duterte bloc. Anya, handa siyang bumuo ng independent bloc kung kinakailangan at umaasa siyang sasama sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa kanya. Kasalukuyang mas marami miyembro ng Duterte Allied Bloc kaysa sa plano niyang independent bloc. Kabilang sa mga ito, sina Padilla, De La Rosa, Bongo, Amy Marcos Marcoleta at posibleng si Camille Villar. Sa tingin mo, Attorney Sam, sa kabila ng pagiging nag-iisang oposisyon sa nakaraang Senado at limitadong suporta, yung palagay, may sapat makakayahan at kredibilidad ni Senator Risa Ontiveros upang pamunuan ng minority bloc o isang independent coalition sa ilalim o isa lamang itong hakbang para palakasin ang kanyang sariling interes kasi may balak yata siyang tumakbo sa 2028 for President, Attorney Sal. Man, wishful thinking yan. But it's not a crime to dream the impossible dream. Sa totoo lang, yan si Risa, kung inumpakan niya ni Presidente Duterte nung tumakbo yan, hindi ilalabas yan. Gaya ng banat niya kay member si Vic Gordon, every time siyang magsasalita, talagang sinasabihan niya ang elektorado na hindi karapat dapat ito, huwag yung botohan ito. Napaka-gentleman lang yung Presidente Duterte noon eh. He spared Risa. Kaya nanalo yun eh. Pero kung yun sinama doon sa mga banat niya kay Vic Gordon, hindi mananalo. Well, tingnan natin, Attorney Sal. Ang tanong, Attorney, sabi mo nga lahat naman may karapatan para to dream the impossible dream. Para sa marami sa mga hindi nagustuhan yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros before the election with all the hearings na ginawa niya. Sa tingin kanila, it is the impossible dream na siya ay magkaroon ng chance para manalo sa 2028 presidential elections. Pero Attorney Sal, nagsasagawa na ng malalim na investigasyon ng pamunuan ng NCRPO laban sa mga commander dito. Isa sa mga dahilan, mayroon pa rin mga pulis na gumagamit pa rin ng cellphone kahit na sa gitna ng duty. Alamin natin ang detalye ng balitang mula kay Paul Montibon. Pinaiimbestigahan ngayon ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ilang commander nito dahil sa umunoy pagtatakip sa kapalpakan at kapabayaan sa trabaho ng kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng isinagawang internal monitoring sa ilalim ng surprise red teaming operations sa Metro Manila, kung saan 2 araw na minanmanan ni NCRPO Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin ang mga distrito upang alamin kung maayos nga bang gumagampan ng tungkulin ang kanilang mga pulis. Ilan sa mga tumambad na seryosong paglabag, walang presensya ng mga pulis sa mga lugar na mataas ang daloy ng trapiko, sa mga terminal at iba pang matataong lugar sa Metro Manila. Nadiskubre rin laganap ang paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty na matagal nang ipinagbabawal ng NCRPO, maliban na lamang kung may emergency.
Bukod pa rito, ilang pulis umano ang nahuling naglalaro ng online games habang naka-duty na isang malinaw na anyo ng kapabayaan at kawalang disiplina na direktang sumasalungat sa layunin ng kanilang pagkakatalaga sa lansangan. Kapansin-pansin din ang kakulangan at sa ibang lugar na tuluyang pagkawala ng mga pulis sa mga itinalagang police assistance desk at mga posting. Bagay na lubhang nagpapahirap sa publiko na agad makalapit kung may reklamo, sakuna o insidente ng krimen sa kanilang paligid. Dahil dito, agad na sinibak sa pwesto ang mga commander ng mga pasaway na pulis. Kasama rin dito ang pagsasailalim sa kanilang mga tauhan sa karampatang proseso batay sa umiiral na batas. Pinalitan na rin ng bagong hanay ng mga pulis ang mga opisyal na tinanggal sa pwesto dahil sa nasabing paglabag. Muling pinaalalahanan ng PNP ang kanilang mga tauhan. Walang sinisino pagdating sa paniningil ng pananagutan, lalo't pat tungkulin ng mga matataas na opisyal na maging ehemplo sa disiplina sa gitna ng mga kontrobersiyang sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Dapat na naman sinisibak talaga yung mga police heads na gumagawa ng irregularidad. Alam mo yung headline ngayon, di ba? May isang general sa Air Force na tinanggalan ng pwesto, restrictive custody dahil merong sexual charges yung kanyang mga subordinate. Na headline ngayon sa isang diaryo. Well, kung yan lang, pero dapat, Attorney Sal, hindi lang yung mga sinisibak dahil dun sa, sa paggamit ng cellphone sa trabaho. Sibakin nila yung, pinakamataas silang leader dyan sa PNP kasi for how many months na maraming cases of kidnapping and other abuses, ng kapangyarihan at iba pang kaso na ginawa ng mga PNP Attorney Sal na hindi pa rin naman nabibigyan ng solusyon. Samantala, Attorney Sal, June 3, magko-convene ng impeachment court, Attorney Sal. Ayon sa Senado, natatanggapin nila itong mula sa House of Representative Prosecution Panel para sa pagbabasa ng 7 charges and the articles of impeachment sa plenary session na gaganapin sa June 2 para magbigay daan kasi magko-convene ang impeachment court nila on the next day or sa June 23. Sa sulat ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Cheese Escudero, kasunod o alinsunod sa Rule 1 ng Rules of Impeachment Trial na ang Senate